Bakit nga ba dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga senador, na mga gigiting na mga senador, lalong-lalo na ang Brave 13? May namumuo nga bang tensyon sa pagitan ng palasyo at ng Senado? Mga kababayan, habang kayo ay naghihirap sa taas ng presyo ng bilihin, ha? At gasolina, may nagiging horror show daw sa loob ng Senado. Personal na raw ang away. May putukan, lockdown, leadership change, at biglang galit si Presidente. Truth bomb muna tayo. Kapag ang Presidente ay dismayado sa Senado, madalas yan ay dahil hindi na nila kontrolado ang mga senador. Hindi na sila tuta, hindi na rubber stamp. Alamin natin ang buong detalye. Walang kinikilingan dito sa hashtag #WalkWithLan. Tara, pag-usapan natin ng mahaba at malalim. Teka muna, sabi ni PBBM, horror daw. Sino ba talaga ang natatakot dito? Ang simula ng lahat, May 11, 2026, biglang nagbago ang leadership sa Senado. Si Senator Alan Peter Cayetano ang nanalong Senate President matapos ang 1310 na boto. Kasama rito si Senator Rodante Marcoleta na matagal nang kilala sa kanyang malalim na dila at walang takot na paghuhukay. Si PBBM naman, sa kanyang interview, hayag na dismayado. Sabi niya, I watch with horror ang nangyayari sa Senado. Hindi na daw katulad noong panahon na siya pa ang senador, puro personalan na raw, puro gulo. Pero teka lang, Presidente, dismayado ka ba talaga dahil sa gulo o dahil biglang may majority independent bloc na hindi sumusunod sa utos mula sa Malacanang? Si Marcoleta, mga kaibigan, mismo ang nagsabi, ito ang unang Senate presidency na walang basbas ng palasyo. Yan ang sinabi niya publicly. At si Cayetano, pinoprotektahan niya ang majority laban sa mga parang pang-scare tactic na kaso. May putukan pa sa Senado, lockdown at arrest drama kay Bato de la Rosa. Lahat yan ay naging dahilan para mag-boycott pa ang majority at ma-delay ang sessions. Yan ang trigger, mga kababayan. Ikaw, manonood, sa tingin mo ba talagang horror ang independent majority Senate o horror lang sa mga gustong kontrolin ito? Ngayon, let's break it down. Ang mga konkretong issues na nagdulot ng friction. Una, legislative delays. Sinabi ng palasyo na nahihirapan daw sila sa priority bills, yung mga health workers' rights, athlete naturalizations, at iba pang mahalagang batas. Pero bakit? Dahil ba sa gulo o dahil biglang may scrutiny sa mga proyekto? Pangalawa, flood control projects at corruption. May mga bilyong-bilyong piso na paulit-ulit na nawawala sa flood control. Si Senador Jinggoy Estrada ay naaresto dahil sa plunder charges. 573 million pesos daw na kickback. At sino ang nagsusulong ng investigasyon? Ang bagong majority na pinamumunuan nina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta. Si Senador Marcoleta nga, dati ng Blue Ribbon Powerhouse Chairperson yan. Ngayon, sa Justice and Human Rights Committee siya at Vice Chairperson siya ng Blue Ribbon Committee at siya ang lead convener or lead chairperson ng flood control under ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan naman ni Senadora Pia Cayetano. Yan ang tunay na kinakatakutan ng mga trapo. Hindi na po tayo magbabanggit kung sino yung mga trapo na yun. Traditional politician.
Pero nakita po natin sa mga interview nila, naku, stage pala yung pag-walkout nila. Calling Senator Subiri, calling Senator Win Gatchalian, calling Senator Tulfo Brothers, okay? Calling Senator Tito Soto at Ping Lacson. Bahala na po kayo ang humusga. Ngayon, pangatlo, political independence, mga kaibigan. Si Senador Rodante Marcoleta openly said na walang basbas ito mula sa Malacanang na pinapangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At anong sagot ni PBBM? Out of this world daw ang sinabi ni Marcoleta. Mga kababayan, isipin ninyo, nung nakaraang Senado, madali lang siguro i-align ang lahat sa agenda ng administrasyon. Ngayon, may tumutol. May nagsasabi na hindi kami tuta, may nagproprotekta sa sariling integridad. Si Cayetano, mga kaibigan, Senate President Alan Peter Cayetano, malinaw ang linya niya. Hindi sila matatakot sa impeachment drama o sa iba pang pressure. Ito ang Senado na nagsisilbi sa bayan, hindi sa isang pamilya o grupo. Hindi ko sinasabing perpekto sila. Pero sa ngayon, silang nagbibigay ng tunay na checks and balances. Si Senador Rodante Marcoleta nga, matagal na niyang pinatunayan na hindi siya balat sibuyas, hindi siya natatakot magsalita laban sa malalaking isda. Si Cayetano naman, may backbone na ipinapakita niya ngayon. Mga kaibigan, rubber stamp Senate is equal masaya si Presidente. Independent Senate equals horror. Ano ba talaga, kuya? Bakit importante ito sa ordinaryong Pilipino? Katulad mo, katulad ko. Sa inyo na nagbabayad ng buwis. Kapag may independent Senate, mas malakas ang paghuhukay sa korupsyon. Yung flood control na taon-taon, binabaha pa rin tayo. Doon po ako naiinis eh. Baka may makita tayong tunay na may sala. Yung bilyong-bilyong pera na nawawala, baka may balik sa serbisyo publiko. Kung puro tuta lang ang Senado, ano ang mangyayari? Lahat ng batas ay papalipas na may kickback. Lahat ng investigasyon ay titigil kapag umorder ang Malacanang. Ano ang impact nito sa atin? Sa inyo, sa akin. Mas mabagal ang ilang batas ngayon. Oo, pero mas mabuti na mabagal at malinis kaysa mabilis pero puno ng basura at ninanakaw na pera. Para sa mga OFWs natin, para sa masa, para sa mga susunod na henerasyon, ito ang tunay na laban. Si Senador Marcoleta, mga kaibigan, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpapaalala na hindi lahat ng senador ay maninipsip lang sa puder. Mga kaibigan, araw-araw po tayo nagbabasa sa mga komento nyo. Nakikita ko sa comments nyo, finally may tumutol. Tama si Marcoleta, walang takot. Dismayado kasi hindi na kontrol ng Senado. Bayani si Cayetano, etc. Salamat sa inyong matatalim na opinyon. Hashtag Walk with Land Fam. Kayo ang nagpapatunay na buhay pa at kritikal na pag-iisip sa Pilipinas. Buhay pa ang kritikal na pag-iisip sa Pilipinas. Patuloy niyong ibinabahagi ang inyong take. Maraming salamat po. Sa huli, dismayado si PBBM dahil sa Senado, ngayon ay hindi na madaling utusan. Si Senador Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano, hats off sa inyo. Patuloy nyo lang ang pagiging matatapang. Ipakita nyo na may backbone pa rin ang Senado. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? May katwiran ba ang Pangulo sa kanyang dismay? O ito ba ang simula ng tunay na independent legislature na matagal na nating hinihintay? I-comment down below ang inyong opinion sa ibaba. Huwag mag-atubiling magsalita. Like, share, at subscribe sa hashtag WalkWithLand. Mga kaibigan, we are on the road to 100,000 subscribers. Ipakita natin ang lakas ng komunidad na naghahanap ng katotohanan. Walang takot, walang kinikilingan,
Truth lang. Kita-kits sa susunod na malalim na pagtalakay. Salamat. Mga kababayan ha, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama nyo, magpapatuloy tayo sa laban, sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan. Tulungan tayong maabot ang 100,000 subscribers. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.